Nandito ngayon si, si JJ. Yan. Nag-text ko yan kahapon. Amen! Ito yung Lord. Tapos yung dalawa po ito. Okay. So, okay. Sino po ang nais mag-testimony? Testimony po. Testimony. Tapos, mamaya, magkaroon tayo ng tawag po tayo na divided, pero tayo ay magpa-practice. Ako po kanina, practice po ng soul meaning. Then, Brother Margarlo, i-separate sila ng mga bisita natin, i-separate sila para maibahagi ng mas malinaw yung gospel. Then, Brother Hansel, lahat ng men, nahawakan mo, practice soul meaning, teaching. Hindi ko sila mga idea. Then, all the ladies, si Miss Justin or si Miss Dan. Miss Dan, kung busy, si Justin, no? Saka si Miss Lovey. Okay? Practice saglit. Magkaroon ng idea. Na-refresh muli. Kasi mamaya after nun, tayo ay maghahayo. No? So, bago tayo mag-start ng afternoon saglit. Pero, ano muna tayo testimony? Sino po ang gusto po magbahagi ng kanyang testimony? Isa lang po. Isa sa babae, isa sa lalaki. Sino? Sige po. Tayo na. Pasalamat sa Panginoon. Kayo? Yung mga nabaptize? Sige. Nagpapasalamat po sa Panginoon dahil po na naging member po ako dito and madami pong blessing na dumating sa amin. Yun lang po ay The secret of blessing is obedience. Pagka masunurin ka, pagpapalain ka. Pagka masuwayin, ano yan? Sabi ng Bible, curse. Sumpa. Kaya kailangan maging masunurin. Sunurin sa Panginoon. Ayan. Meron pa ba? Sa mga lalaki. Sige. Babae. Maano mga babae eh. Thank you. Salamat niya. Marami nakapunta. Tuwan-tuwa si Yana pag marami nakapunta. Okay! Meron pa ba? Sa mga lalaki. JJ, baka may sasabihin. Salamat ka. At di ka nalunod kahapon. Ang lamig ng tubig eh. Okay. Meron ba sasabihin? Testimony? Sige po. Ikaw, sige. Sige, diyan ka na lang. Wala na bang maupuan yung tatlo dahil? Wala na kayo maupuan. Kailangan natin ng mas malaking place. Ano niyo po yan? Actually, sige, Jade. At nagsimpuan natin ngayon at wala pong sakit. Walang sakit? Sino may sakit? Wala. Amen, praise the Lord. Health pa lang ay talagang blessing na yun. Wala kang sakit. Actually, kaya kailangan natin ng mag-pray ng mas malaking place. No? Actually, yung ating pong tinuturuan na alagaan doon sa Manggahan, ito yung resulta. 1 week nating tinutukan yung lugar na yan. 1 week mahigit. Kaya, within the Lord. Kung hindi tayo umayo doon, wala itong mga to. Then that is the power of prayer. Pinag-pray natin. Kaya, sana ay sila magpatuloy. Actually, hindi pa to lahat eh. Marami pa kayo. Kaya, kung lahat sila makakapunta, ay baka puno itong lugar na to. Kaya, lagi natin po ipapanalangin po ang bawat isa. So ngayon, bago tayo magtuloy sa ating pong service, mabilis lang, no? Quick lang, siguro 15 minutes, that's enough. 15 minutes. Magkaroon tayo ng refreshment. Or parang yan na ba yung pangalan? Sige. So, kilala natin ang ating mga bisita.
Okay lang po ba? Encourage you to stand. Tinawag po ang inyong pangalan, encourage you to stand. Pero sana po ay sinama niyo po yung pilido. Mamaya siguro kunin yung pilido. Begin. Kukunin ulit yung pilido nyo. No? Mamaya kung sino lang to si ano, halimbawa, ito si Dave. Sino ba to si Dave? Pag hinanap doon, sino si Dave? Sinong Dave? Siya. Maraming Dave eh. Okay, mamaya kunin po ang pilido. Okay? Tawagin ko po, encourage you to stand pag tinawag po ang iyong pangalan. Sorry po, no? Isian Clint? Sino yun? Ayun. Tama ba yung pronounce ko? Isian. Oh. Okay, Clint. Tayo ka, Isian? Isian? Yan. Okay. Tama yung pronounce ko, Isian. Si Dave. Where's Dave? No, si Dave. Si Aldrin. Sunod pala to. Ano to ba? Sino? Ikaw yun? Di ba Joshua ka? Ba't naging sino? Sinyo? Sino? Palayo mo yung brad. Okay, sige. Kian. Where's Kian? Okay. Si JR. Okay. Namin standing. Yung kayo, apat. Standing. Tapos si... ano to? Lay. Si Lay? Okay. Andre. Ano si Andre? Yun. Natakpan eh. Saka si... Joem. Sino si Joem? Joem. Nandiyan ba? Joem. Siya yun? Sino si Joem? Ikaw? Nasa CR daw po pa. Nag-CR agad. Oo, nag-CR agad. Okay. So, then, kanina, kasama natin si Nicole. Ayan. Siya nakabalik ngayon. Nagpalit na ng damit. Oh. Praise the Lord. Okay, palakpakan po natin ating mga bisita. So, di ba gano'n na lang. Kaya ba tayo makalabas agad? Pero, konting oras na lang eh. Ako na lang magbibigay ng tawag doon, paalala or para ma-refresh. Tapos tuloy-tuloy na tayo, diretso na natin ang afternoon service. No? Okay. I-ano ko po kayo, kasi mamaya po, lalabas po tayo. Usual winning po tayo. Sa mga bisita, okay lang naman hindi. Pero, kung gusto nyo lang sumama, pwede po kayo. Pero kung hindi, okay lang, ihatid na kayo. Okay? So, maalala natin, sa ating pong binabahagi na salita ng Diyos. Yan. Ito po, hindi po kayo, ako na lang mag-ano po sa inyo. Para mabilis tayo. Okay? Kasi baka magkagulo tayo sa labas eh, medyo marami tayo. At, ito po yung pinamimigay natin sa mga bago po. Sino pa po ang hindi pa nakapag subok na magbigay nito? Taas ang kamay. Isa, dalawa, tatlo. Sige, okay lang kahit mga gusto. Yung mga regular member, regular nag-a-attend. Yan, isa, si Jana, tapos kayong dalawa. Hindi pa nakakabigay nito. Okay, si Ninang, okay. Meron ba? Si Gersta. Meron ba dyan na hindi pa nakasubok? Yan. So, susubukan natin mamaya. Amen? Maganda po pag involved kayo sa soul winning. Oh, sabi sa inyo, masaya po ang magbahagi ng salita ng Diyos. Masaya. Makikita mo yung purpose ng buhay mo bilang isang Christian. Yung po kasi yung totoong tunay na paglilingkod sa Panginoon. Ikaw involved doon sa outdoor ministry. Na? So, ang pagbibigay nito sa mga hindi pa sanay, makinig lang po kayo, ito yung sasabihin nating libre. Wala tong bayad. Ang isipin kasi ng iba, yung iba kasing mga sekta, ibang sect na nag-iikot-ikot lang din dyan, makikita nyo yun, masusipag yun, nakapayong yun. Papayong mayroong bag na malalaki. Ang ibibigay sa'yo, hindi ganito. Ang ibibigay sa'yo, Bernard, pati ano nga? So, yan. Ang ibibigay sa'yo, yung libro nila.
nakasulat doon, gumising. Kasi marami natutulog eh. Gising. Pero wala tong gospel. Bibigay lang nila yung, sasabihin lang nila yung, ito ang buhay, ito na ang langit, ito na ang impyerno, walang langit, walang impyerno. Ano yun? Eh, itong binibigay natin, may langit, saka impyerno. Yan ang kaibahan. Oo. Kaya yung mga nagtuturong walang langit, impyerno, hindi yun sa Diyos. Kaya si Jesus nga, nagturo ng langit, saka impyerno. So, ibigay natin to sa mga tao ng maayos ang salita at nakangiti. Okay? Amen. Kailangan. Magandang hapon po. Ako pa nagbibigay, parang ano lang, parang matagal na kami magkakilala. Sinasanay ko yung sarili ko. Maganda masanay din kayo. Nadala ko, binigyan ko to si Joshua. Ay! Sabi tatawagin ko. Mga kaibigan, wait lang, meron ako ibibigay sa'yo. Napakaganda nito. Para talaga sa ito. Pagka ganun yung ano mo, talagang kakausapin ka yan. Pero iba yung, pero pag wala lang buhay, mabasahin. Mabasahin nyo. Hindi pa mabasahin. Nakasimangot, malungkot. Hindi ka excited. Pag nagbibigay nito, excited ka. Sabihin mo, magandang hapon po. Kaya malakas ang boses. Magandang hapon po. Babasahin ko para po sa inyo ito. Alam niyo po ba, itong pinakamagandang babasahin, yung tanggap niyo po ngayon. Dahil ang ginalaman po nito kung paano ang tao makatiyak ng langit. Pag ganun yung approach nyo, malaking posibilidad, talagang makakausap nyo yung tao nyo. Nakatanggap na mo ba kayo? Sabi niyan, ay hindi pa eh. O kaya, dati, yan ang nagsabi, dati. Kasi, ang nilalaman po niya kung paano makatiyak ng langit. Direct agad. Confrontational na style ang ating pong ginagawa. Wala nang paligoy-ligoy pa. Direkta agad. Kung sakali po bang dumating ang kamatayan, kayo po ba'y tiyak sa langit pupunta? Pag matanda naman yung kausap mo, medyo dahan-dahan ka lang. Naalala ko, meron kaming nasyera niyan, lola na. Tinanong agad, siyempre, ganun ang style natin eh. Di na natin sasabihin, pwede po bang mag-share? Huwag niyo na sasabihin yun. Sabihin, pwede po, kayo, kung sakali po bang dumating ang kamatayan, tiyak niyo po ba sa langit pupunta? O sakali po bang mamatay tayo, tiyak po ba kayo sa langit pupunta? Pag matanda, ang kausap mo, huwag mo sasabihin na lang ng gano'n. Huwag direkta. Makikiano ka, tawag doon, usap ka ng konti. Kasi pag matanda, sasabihin niya, ano ba iho, matanda na kami, huwag mo kong sasabihin ng ganyan. Dito yun eh. Oo. Hindi ko alam kasi kung sakaling pong dumating ang kamatayan, nako, huwag mo akong sasabihin ng ganyan, matanda na kami. Huwag kang magsasabi ng kamatayan. Pagka ganun, ang hirap mag-share. Natatakot ka na. Yeah? Kaya ang ganun, magandang hapon po, nanay. Nay, huwag po sana kayo magagalit, ha? Sabihin mo na ganun, huwag po kayong ma-offend. Medyo personal tong tanong ko. Balang araw po ba? Medyo matag doon. Mahinahon. Pero, yung pa rin naman yung tinutumpok mo. Balang araw po ba? Huwag naman po sana. Kung sakali po bang dumating ng kamatayan, huwag mo sabihin, kung sakali po bang mamatay kayo, huwag mo sabihin gano'n ha. Abay, offend yun. Kung sakali po bang dumating ang kamatayan, huwag naman po sana. Pero darating po tayo din eh. Kayo po ba'y tiyak sa langit pupunta? Mamaya, testing nyo yan ha. Kayong mga, ang ganito pala, sorry. Pag mag-share na pala yon. Pag magbibigay na to, magandang hapon po. Yan, nasa bahay, kakatuka. Try nyo pong kumatok. Wala nang masama doon. Tao po, magandang hapon po. Namimigay po kami ng libreng babasahin galing sa Bible. Para po sa inyo to. Paano pag ayaw? Thank you. Paano pag ayaw? Ha? Bahala ka. Ayaw mo, di wag. Yeah. Okay lang. Sige po, thank you po. Kung okay lang ba, dapat ko na lang dito. Pero pag kayo mag-iipit o mag-iiwan, make sure na hindi yung lili pa rin. Okay, lalo na pag sa gate. Minsan, yung gate na ganyan. Pagka iipit nyo, huwag nyo nakaganyan. Make sure na nakaganito. Para hindi lili pa rin. At kung sino mo makadampot, maligtas yun. Diba? Kung mag-iipit. Pero kung papatong nyo lang, kung merong maiipitan na hindi mahanginan o hindi madudumihan, gawin nyo. No? Pero kung maganda, matanggap nila. So, ikaw naman makakadesisyon niya kung gusto niya yung
kung interesado yung tao. Pero itry nyo pa rin ang best pagka makikita nyo na sa tao interesado siya. Pag tinanggap niya, nakatanggap na hubang kayo, hindi pa eh. Alam nyo ba, ay napakaganda niyan mula yung sa salita ng Diyos. Tanungin nyo agad, diretso na agad. Hindi na, dati kasi ang style ko, pwede ho ba ako makapagbahagi ng salita ng Diyos? 5 minutes lang po. Marami silang dahilan. Ay, pasensya na, sasaing ako. Naglalaba ako. May gagawin pa ako. Huwag na, tanungin mo na agad. Ngayon, pasukan mo na agad ng gospel. Ngayon, kapag malalaman mo na may pag hindi talaga interesado, makikita mo sa tao yun eh. Palinga-linga, patingin-tingin sa oras. Pagka tinitingnan na yung oras, maging sensitive ka na. Ibig sabihin, dapat mo nang bilisan. Tapos, babalikan mo lang sa susunod. Present mo ng kompleto yung gospel. Pag-pray mo lang maigi, tumanggap siya sa Panginoon. Then, susunod, babalikan mo siya. Yung mga ganun tao, ibig sabihin, hindi pa sila ready. Yung mga ganun tao sisirang ko, panitingin sa oras. Tapos, panitingin nga. Pag tinanong siya, ha? Oo lang na, oo yun. Kahit di na intindihan. Ibig sabihin, hindi pa para sa kanya yun. So, sayang. Hindi pa para sa kanya. Merong mga ready na dyan. Kaya maghahanap po kayo. Okay? So, gagawin po natin, mamaya, dito tayo, pwede tayo maghati. Yung mga lalaki, mag-partner-partner, pwede tayo dito sa may banda rito, then yung mga ladies, pwede dun. Pwede dito sa pulverista. Pwede dito sa pier, okay, sa ibaba. Okay? Dito lang to mga lugar na to. Sa mga member po ng church. No? Sa mga bisita, kung gusto niya lang. Pero kung hindi naman pwede at kailangan niya umuwi, walang problema. Okay? So, natin kalilimutan niya. So, mamaya, kuha kayo ng tracks, magbibigay tayo. Amen? Tapos, bibilangin natin yung tracks kung ilan. Ha? Bawat tracks nyo na hawak nyo, bibilangin nyo. Kung naubos nyo, may hawak kayong 20 tracks, record natin yun. Para malaman natin kung ilang tracks yung ibigay at ilang kaluluwa yun ang share natin. Okay? Gagawin natin to every Sunday. Hanggang sa anniversary natin. Amen po? Amen! Na maraming umahayo, maraming nagtatrabaho, mas marami tayong ma-invite sa church. By the way, sa mga bisita natin, ang ating pong church anniversary ay sa March 8. Huwag kayong mawawala doon. Kayo ang special guest na. Matagal pa naman. Matagal pa. Ilang buwan pa. At I think, sa buwan, mahigit. Sa kalahati. Ay pag-pray natin, no? Yung ating pinag-pray na place ay mangyari. Amen? Ang kailangan na lang ay okay na eh. Ready na doon. Pag-usap ko na yung may-ari. Ang ganda ng place. May stage naman. May mga upuan. Wala lang speaker. Wala na tayo dun sa karte. Tapos aircon. Tapos malapit. Meron pang katabing diba? Ang kulang na lang ay pera. Pag may pera na, madali na yun. So, kailangan natin, ay pag-pray natin, wala siya. Pag-pray natin, na mangyari po yun. Okay, this is the 2nd year anniversary. Okay, 2nd year. Ito po yung last year. No? Abiding Christ. At ngayon ay ang ating theme is about move with compassion. Move with compassion. Okay? So, in 2026. Right? Huwag natin kalilimutan po yan. Then, isusulat niyo po yung pangalan. Sulat niyo yung pangalan, ha? May mga notebook kayo. Check ko yan, ha? Basta yung mga notebook niyo. Notebook. Okay? Wala. Notebook. Sinong wala? Parusa. Kakanta dito sa unahan, ha? Sino? Po. Nire-record po natin yan. May notebook. Si Aji. Nasaan? Sa bahay? Sino gagamit doon? Very good, very good. Ballpen. May notebook ka, may ballpen ka ba? Okay.
Bible. Dapat yan eh, Bible. Yan. Taas nyo nga yung Bible nyo. Bible. Yan. Okay. So, notebook, ballpen, dapat meron. Ang ilalagay nyo dyan ay yung mga souls wound nyo. May sulat na ba yan? Dahil sa end of this month ay i-consolidate natin para may ano natin. Anong tawag na? May tally natin, may total natin kung sino yung sower of the month. Pinakamaraming na witnessan, pinakamaraming na turuan, at most number of visitors. Sino ang maraming na-invite na bisita? Okay? Ito mga to. Sino nag-invite sa inyo? Ayun! Oh, si ano? Si Nicole. Amen. Man! Bagong bago yan. Nakapit-bahay niya to eh. Okay. So, sino nag-invite kay Nicole? RG. Sinaran ko lang, sinaran. Yung nag-invite. Yung nag-invite. Si Miss Dayan. Miss ba yan? Miss ba yan? So, nakaano sa kanya yun. So, ikaw, kung sino na-invite mo, yun yung pasok sa ano mo. Bibilangin natin yung kung ilan yung invite mo. Kaya, parang competition mo, Pastor, hindi naman tayo parang ano, nagpupustahan. Kundi, gagawin natin to for God's glory. Parang ano, paramihan na ma-invite. Mas maganda yun. No? Paramihan na ma-invite. Tapos kung sino pinamaraming ma-invite, meron pong ano yun. Merong appreciation, may reward. Ha? Cash ba yan, Pastor? Cash? Ako, kung cash to, magmamadali iba. So, hindi po. Some token na pwedeng na-appreciate niya para po mag-excited po tayo. Amen po? Amen. So, sumama kayo po lahat. Basta hindi pa marunong eh, sama lang. Hindi ka naman mag-share. Yung mga marunong lang, mag-share. Yung mga hindi pa marunong, sumama ka lang. Panoorin mo kung paano mag-share. Watch me on the... Tingin ka lang. Nanonood ka lang naman eh. Pero hindi ka makipag-chismisan. Nanonood ka lang. Sama lang. Oo. Malaking part na yun. Malaking bagay na yun. Then sa susunod, aralin mo, papakinggan mo yung... Kaya sumama ka doon sa marunong. Baka sumama ka sa hindi marunong, magturuan pa kayo. Ikaw na. No? Sama ka doon sa marunong. Para pwede mong kopyahin yung style niya. Makakuha ka ng idea. Ganun pala yun. Ganun pala sinishare niya. Sige, susubukan ko. Ang una, kung sa mga beginner, subukan yung una sa mga bata. Okay? Sino yung nakapag-share na? Good. Subukan nyo sa mga bata. Nakapag-share na kayo sa mga bata. Ang daming bata rito, hindi kayo maubusan. Okay? So, I think so much for this. Mas maganda, mas mahaba yung ano natin. Mas maganda, mahaba preaching. Amen? Amen! Sige. Tayo ay kamayan po natin ang bawat isa. Let's welcome each other. Yan, na-recognize natin yung mga bisita. Tayo po tayo lahat. Sino may birthday? Dito sa mga bisita natin mga lalaki. Yung totoo. Birthday niya? Hindi. Okay, dyan, meron. Ladies, wala. Okay. So, si Miss Dayan nung Friday. So, meron pa ba dyan? Wala na. Okay. So, sige. Mamaya na lang ulit. Kantahan natin. No? Tapos, let's welcome each other. Ano yan, Brad? Ligaya ng buhay. Okay. Ulitin natin. 10 kamay. 10 Iikot kayo. Kayo mga nasa dulo, kayo nga pupunta kayo doon. Okay? Ready, sing! Ligaya ng buhay. Awit mo na. Kung kilala mo si Kristo, ligaya ng buhay. Kung siya'y manunubos mo, babaguhin ang iyong buhay. Kung siya ay makakamtan, ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Let's move around and shake hands.
Kung kilala mo si Kristo. Ikot po lahat. Abayan po natin yung mga bisita. Buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Thank you and bisita please. Kasama yun si Sir. At pakinggan natin ang children's choir. Alamin ko lang po kapag may kumakanta, no, panag may nakatayo na rito, wala nang nakikipagkwentuhan. Wala nang palabas-labas. No? Walang patayo-tayo. Okay? Alright, sige. Tawagin natin ang children's choir. Hey, man! Ayun. Sino yun? Ano po? Sino yun? Hindi kasi ako. Dahil dito ka na. Dahil. Ako marunong kumanta. Sino na nalabas sa kanya? Diba ito? Ah. Bakit nakalamig na ako? Ano susumbong mo? Ano nangyari kayo? Ba't nagmamawita kayo dito? Amen. Salamat, Children's Choir. Quick announcement lang po bago tayo umawit, no? Huwag natin kakalimutan, Wednesday service, 6 p.m. until 7:15. Every Wednesday po yun. No, sa ang ating mga service, 9 sa umaga hanggang 11, 11:15. Then sa hapon ay 2 to 4. Then, sa Wednesday, sa mga bisita, welcome po kayo pumunta every Wednesday, 6 p.m. until 7:15
p.m. Wednesday po yun. Then, pag ang ating outdoor ministry, every Saturday, no? Saturday morning, ay doon tayo sa may Manggahan, no? Ang ating outreach po doon, sumama po kayo every Saturday morning, 10 a.m. to 11. 10 to 11 lang po yun. And then, yung mga natitirang oras, pwede pa tayo mag-soul reading po. Then sa hapon, ang ating pong mga practice, then good news classes every Saturday afternoon. Amen po? At huwag natin kalilimutan, ang ating nalapit na church anniversary, March 8, ating second year anniversary. Bilis ng panahon, ano? Parang kailan lang ay 1 year pa lang. Then, meron tayong special guest, special preacher, or speaker. So, pag-pray po natin may yan. Then, pag-pray natin yung funds, no? Ay may provide ng right, so, Brother Carlo, paawit ko. Habang ang choir ay naghahanda. Amen. Tayo po'y muling umawit sa Panginoon. Awitin po natin hymn number 6. Awitin po natin Bringing in Sheaves. Eh, si Gino. Kami si Gino. Okay, awitin po natin lahat ng verses. Verse 1 and 8 sing. So we give the morning, so we see the kindness, so we give the noontide in the jubilee. Waiting for the harvest and the time of reaping, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Sowing in the sunshine, sowing in the shadows, hearing in the clouds, nor winter chilling breeze. By and by the harvest and the labor ended, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Going for the weeping, sowing for the master, though the loss sustain our spirit of grief. When our reaping's over, we will be the welcome. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Amen. Aray, sakit. Pinakunin ka ba yan? Masakit na. Power on. Bluetooth mode. Line mode. We have
Sa lighter mo. Ayun. Amen! Magandang hapon sa inyo lahat. Tayo po'y magkakaroon ng Bible reading. Tumayo po tayong lahat. Kunin po natin ating Bible. Buksan po natin ang ating Bible sa Genesis chapter 4. Amen. Full chapter po ang ating babasahin. Pag naalala po, please say Amen. Tayo po magkakaroon ng 5 pagbabasa. Ako po sa verse 1 to 5. Kayo po sa verse 6 to 10. The Bible said, And Adam knew Eve his wife, and she conceived and bare saying, and said, I have gotten a man from the Lord. And she again he his brother Abel, and Abel was keeper of sheep, but Cain was tiller of the ground. And the process of them, it came to pass, and Cain brought of the fruit of the ground in offering unto the Lord. And Abel he also brought of the firstling of his flock and of the fat thereof, and the Lord had respect unto Abel to his offering. But unto Cain and offering his offering, he had not respect, and Cain was very wroth, and his countenance failed. And the Lord said unto Cain, Why art thou wroth, and why is the countenance fallen? If thou doest well, shalt thou not be accepted, and if thou doest not well, seal it at the door, and unto thee shall be his sight, and thou shalt rule over him. And Cain talked with Abel, brother. And it came to pass, when they were with the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him. And the Lord said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not, I am my brother keepers. And he said, What hast thou done? The voice of the father's blood cried from the ground. And thou art thou cursed from the earth, which has opened her mouth to receive thy brother's blood from thy hand, which thou tellest the ground, it shall not henceforth yield unto thee his strength, and fugitive and vagabond shalt thou be in the earth. And Cain said unto the Lord, My punishment is greater than I can bear. Behold, thou hast driven me out this day from the face of the earth, and from thy face shall I be hid, and I shall be fugitive and vagabond in the earth. And it shall come to pass that everyone that with me shall slay me. And the Lord said unto him, Therefore whosoever slayeth Cain, vengeance shall taken him sevenfold. And the Lord set a mark upon Cain, lest any finding him should kill him. And dwelt in the land of Nod, on the east of Eden, and Cain knew his wife, and she conceived and bare a son. And he builded a city, and called the name of the city after the name of his son, and Enoch. And unto Enoch was born Irad, and Irad begot Mehujael. And Methuselah begot Lamech, and Lamech took unto him 2 wives. The name of the one was Ada, and the name of the other Zillah. And Ada bare the He was the father of such as dwell in tents, and of us as cattle. And his brother name was Jobal. He was the father of all such as handled the harp and organ. And Zillah she also bare Tubal, Cain, instructor of every artificer in brass and iron. And the sister Tubal, Cain, was Nama, and Lamech, who said unto his wives Ada, and Zillah, Hear my voice. You wives of Lamech, hearken unto my speech. If I have slain a man to my surrounding, and young man to my heart.
If Cain shall be avenged sevenfold through Lamech is 70 and sevenfold. And Adam knew his wife again, and he bare a son, and called his name Seth, for God said, she hath appointed me another seed instead of Ben, whom Cain slew. Sabay-sabay na po sa verse 26. And he said to him also there was born a son, and he called his name Enos. Then began men to call upon the name of the Lord. Okay na po yung po lahat. Amen. Salamat po sa mga awitin na yan. Sa great encouragement sa atin na tayo po ay makarinig ng mga makalangit na awitin. Alam niyo po ba yung mga sound? Alam niyo po ba yung mga inaawit natin dito ay wala yan dun sa mundo. Wala yan dun sa labas. Amen po? Yan po ay makalangit na awitin.
Kaya iba yung kanta nila, iba yung kanta natin. No? Dito mo lang sa simbahan maririnig ang mga awiting maka-Diyos. Man! No? Salamat, hindi po aksidente na narito ko ngayon. Wala akong aksidente sa Panginoon. It is under God's plan. Meron siyang plano, meron siyang purpose kung bakit ka nakarating dito sa lugar na ito. Kaya nahila lang po kami ng kaibigan namin. Hindi. Ang Diyos ang nagdala sa iyo dito. Ha? At meron siyang gustong mangyari sa buhay mo. Kaya ko sinasabi, the most important part ng ating service, wala iba kundi ang preaching. At sapagkat dito nangungusap ang Panginoon. Yung kaninang mga awitin, ito lamang po yung mga paghahanda ng puso ng mga tao. Para ikaw ay ready. Gising na gising. Amen? Walang matutulog dyan ah. Mamaya, sabi nga, pag ikaw ay natutulog during preaching, you practice how to die. Siyempre, para pag natulog ka, di ba nakapigit? Nagpa-practice ka ng mamatay. Di ba? Kailangan, dapat laging gising. Amen? Parang pag nagpe-Facebook ka, gising na gising ka, hating gabi na, dilat pa mata mo. No? Bakit pag preaching, inaantok? Kasi nga ang problema, diba? Ang puso talaga. No? Kapag handa ang puso, ay handa rin kausapin ng Panginoon. Gusto natin ang ating Bible. It's a very simple message this afternoon. Philippians chapter 3, please. Philippians chapter 3. Mga Bible po, ay kung ibang walang Bible, share po natin sila. Philippians chapter 3. Are you ready for the preaching? Yeah! Excited, no? Kikinig ng preaching, excited. Philippians chapter 3, basa lang tayo ng isang talata. Tayo ba tayong lahat? To give reverence to the Word of God. Philippians chapter 3, verse number 10. One verse lang. Everybody, nakita na po. Philippians 3:10. Everybody. Kung nakita na po, please say amen. Amen! Lahat po babasa. Okay? Walang hindi babasa. Kasi ang ating pong pinag-uusapan, Bible, o kailangan basahin. Everybody read. That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. Kaya ang pag-uusapan natin ay that I may know Him. That I may know Christ. No? Ang pinakamaganda na maranasan o ma-experience na isang tao ay makilala niya ang Panginoon. Makilala niya sa buhay niya kung sino ang Panginoon. Sabi ni Paul, that I may know Him. That I may know Christ. Kaya wala pong dahilan para huminto itong si Apostol Pablo. Dahil una sa lahat, kilala niya ang Panginoon. Tayo manalangin, Panginoon Diyos, sa mga hapong ito. Pagpalain niyo po ang pag-aaral po namin ng inyong mga salita. Give me wisdom, kayo mawak sa akin bibig. Naman nakita niyo pong kung meron pong mga matitigas ang puso, mga disobedient na puso, palitan niyo po ito ng obedient heart. Palitan niyo po ito ng submissive heart. Tanggapin po namin ang katotohanan ng galing po sa iyo. Help us, O Lord, give us a revival this afternoon. Talk to your people in our midst. Forgive us our sin and shortcoming. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, and be seated, please. That I may know Him and the power of His resurrection. Paano ba natin una sa lahat, paano ba natin nakilala ang Panginoon sa ating buhay?
sa isang tao, sa magkaibigan, no? Paano ba kayo una nagkakilala? No talking please. No talking please. Wala pong magsasalita. Dito lang po kayo tumingin. Paano ba kayo nagkakilala bilang isang magkaibigan? At marahil, merong cellphone, kakachat kayo. Wala, yung kapitbahay mo, nagkakausap kayo. No? Ay, isang bagay, kilala mo na. Kung lagi mo siyang kasama, lagi mo siya nakakausap, lagi kayo nagkikita, kilala mo na siya kung sino siya. Yung sabi pa nga, kayo ay close friend, BFF, no? Or talagang friend kayo, magkaibigan. At lahat ng mga marahil nasasabi niya sa'yo yung mga bagay na sikreto niya. Dahil close nga kayo eh. Pero isang bagay dito na makikita natin, that I may know Him, that I may know Christ sa ating buhay. Hindi lang po, but the power of His resurrection and the fellowship of His suffering being made conformable unto His death. Hindi lang dapat natin kilala sa isip ang Panginoon. Maraming tao, kilala lang ang Panginoong Jesucristo. Sino si Jesus? Tinanong ko yung bata, kilala mo ba si Jesus? Opo. Sino siya? Siya po yung sa Superbook. Wala niyo. Ang kilala ng bata, Superbook. Pero hindi niya talaga kilala kung sino ang Panginoon. At nakakalungkot, may mga bansang hindi kilala ang Panginoon. Kaya nga, nagpapadala ang Diyos ng mga missionary, mga mangangaral, para ituro at ibahagi kung sino ang Panginoong Jesucristo. Dahil kulang ang buhay, kulang ang malungkot ang buhay ng isang tao kung hindi mo makikilala kung sino talaga ang Panginoon. Amen po? Kaya sinabi ko kanina, hindi aksidente na narito ka ngayon. At kaya nga pinadala ng Diyos dito, dinala ng Diyos dito, yung mga paa mo ay dinala ng Diyos dito dahil gusto niya makilala mo siya sa iyong buhay. Amen. Dahil kung hindi mangyayari yon, kailanman ay ang buhay ng taong ito ay magulo, maliwala, walang direksyon. Pero salamat sa Panginoon, tayo pong mga Kristiyano, makakilala sa Panginoon na nakaranas ng katubusan ng kasalanan, na tayo nanampalataya doon sa krus ng Kalbaryo, na siya'y namatay, nilibing at muling nabuhay, at ngayon tayo'y dinala sa tamang simbahan, hindi perfectong simbahan, pero tamang simbahan, which is the Baptist Church. Amen? At dinala ka rito ng Panginoon dahil gusto ka rin niyang makilala, at gusto ng Diyos makilala mo siya kung sino sa buhay mo. Amen po? Kaya kung di mo pa kilala ang Panginoon, ang kailangan mo munang maintindihan, ang kailangan mo munang malaman, ay ikaw ba'y tiyak sa langit pupunta kung sakaling dumating ang kamatayan. Kaya nga isang bagay dapat malaman mo ngayong gabi, ngayong hapon na ito, kaibigan, na magkaroon ka ng personal na relasyon sa ating Panginoon at manampalataya ka na siya lamang ang tagapagligtas, wala na iba. Dahil pag ang taong ito ay namatay na walang personal na relasyon sa Panginoon, sorry po, yung tao na yan will be in hell. Going to hell straight from the hell. Totoo po ang impyerno. Kahit di tayo maniwala, di ba kung wala mang impyerno, hindi man totoo, hindi ka maniniwala dyan. Kung hindi man totoo yan, at pero sinabi ng Bible, totoo, pero kung hindi man yan, wala namang mawawala sa atin. Ha? Maganda nang maniwala ka. Kaysa balang araw, hindi ka nga niniwala, pero meron pala. Kaya nga may Biblia, merong mga preacher na nagsasabing, totoo po ang impyerno. Ngayon, mainit, pero mas matindi ang init, sabi ng Bible, doon sa impyerno. Kaya nga po, isang bagay na dapat masigurado natin, kilala mo ba talaga kung sino ang Panginoon sa buhay mo? Sino ang Panginoon Jesucristo sa buhay mo? Hindi siya genie. No? Hindi lang siya lalapitan mo kapag may kailangan ka. Jesus, kailangan po namin ng pera. Hindi na po genie ang Panginoon. Jesus, kailangan namin ng pambayad sa ganito. Kailangan namin, tulungan mo kami. Lumalapit lang ang tao pag may kailangan. No? Yan po yung mga tao talagang walang personal na relasyon sa Panginoon.
Pero kung ikaw ay meron talaga, kilala mo talaga ang Panginoon, kahit na kahit tayo gipit, kahit marami tayong problema, kahit tayo po ay nandoon sa pinaka malungkot na senaryo ng ating buhay, lalapit ka pa rin sa Panginoon, maglilingkod ka pa rin sa Panginoon kasi bakit kilala mo siya. Ha? Ngayon, ano bang ginawa ni Apostol Pablo? Bakit niya nasabi that I may know Christ? Meron siyang ginawa. 3 bagay lang po ngayong hapon. Sabi ng Bible, verse number 8. Tingnan niyo yung Bible niyo. Nakaano po yun dyan? Sabi ng verse number 8. Ye doubtless, I count all but loss, for the excellency of the knowledge of Christ, Jesus my Lord, for whom I am suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Sabi ng Apostol Pablo, yung kanya pong husay, yung kanyang galing, no? Sabi niya, I count all things but loss. At ang sabi pa, and do count them but dung. Alam niyo ba yung dung? Dumi. Kilala natin sa Apostol Pablo, siya ay matalinong tao. Sabi pa nga ng verse verse 3. For we are circumcision which worship God in spirit and rejoice in Christ Jesus, have no confidence in flesh. Ang sabi pa dito, verse number 4, though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he whereof he might trust in himself, I more. Kung merong mas magaling sa kanila, ako ang mas magaling. Sabi ng Apostol Pablo. Alam ko ang lahat yan. Circumcised the 8th day. Diba? Of the stock of Israel. Nasusunod niya, nagagawa niya yung mga law, yung mga batas. When it comes, pagdating sa katuruan ng Biblia, galing sa tribe ni Benjamin, Hebrew of Hebrews, touching the law, ay Pharisee. Kilala natin ng mga Pariseo. No? Yan po yung mga untouchable na tao. Bawal mong kantiin yan. Mga Pariseo. Very proud sa kanilang sarili. Very, ano po yun? Sabi natin, matatalinong tao. Concerning zeal, persecuting the church, siya po ang pinaka-promotor. Kaya niya ipaglaban, kaya niya manindigan para lamang sa kanyang paniniwala. Handa siyang pumatay, handa siyang mamatay para lang sa kanyang paniniwala. Ganyan si Apostol Pablo. Pero nung nakilala niya ang Panginoon, doon sa daan ng Damasco, no, ay siya'y binulag ng Panginoon para makita niya talaga at makilala niya ang Panginoon. Sabi, sino ka ba ang Panginoon? Ako ang Kristo, ako si Kristo na iyong inuusig. Sabi niya ang Panginoon sa Kristo. And then, for the short period of time, siya po ay nakakilala sa Panginoon, tinanggap niya ang Panginoon bilang tagapagligtas. Kaya nga sabi niya, itong mga knowledge ko na to, itong galing ko na ito, ay sabi niya, lahat to ay tumilang. Nung nakilala niya ang Panginoon. Kaya nga isang bagay, una makita natin doon, forget who you are. Kalimutan mo kung sino ka. Amen po? Marahil magaling ka ngayon, marahil matalino ka, marahil mayaman ka, o marahil sikat ka, o marahil ikaw ay talagang popular na tao, pero hanggat hindi mo kinakalimutan kung sino ka, hanggat hindi mo inaaming hindi ka magaling, hanggat hindi mo inaamin lahat na accomplish mo, walang ibig sabihin yan, walang kabuluhan yan, kailanman hindi mo makikilala ang Panginoon. Kaya kailangan mong maunawaan, lahat ng galing mo ay hindi dahil sa iyo yan. Lahat yan kakalimutan mo at para makilala mo ang Panginoon. Amen po? Dahil yan, bakit sabi na po sa Pablo, lahat ng galing ko, itong husay ko, yung dati kong ginagawang pagiging masigasig doon sa aming paniniwala. No? Ako'y Pariseo. Alam mo, Pariseo, yun yung mga pare. No? Ito yung ginagawa ko. Lagi akong nasa templo, nagkukumpisal, lahat yan nagagawa ko, kumpleto yan. Pero nung nakilala niya, totoo ang Panginoon, sabi niya, lahat pala yan, walang ibig sabihin, lahat pala yan, walang kwenta. At yung galing niya, hindi niya nagamit nung siya'y nangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga, pag ikaw'y sumunod sa Panginoon, pag ikaw ay kung gusto mo makilala talaga ang Panginoon,
talagang zero knowledge dapat. Alam mo yan tayo? Hindi mo pwedeng i-adapt yung husay, yung mga wisdom of this world sa wisdom ng Panginoon. Dahil ibang-iba po yan. Dahil kung yan ay daladala mo pa rin yung galing mo, yung yabang mo, yung husay mo, daladala mo pa rin yan sa paglilingkod sa Panginoon. Kailanman, hindi mo maabot at hindi mo makikilala ng lubusan kung sino ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo. No? Sabi nga, that I may win Christ and do count but dung. Ba't niya sinabi yun? Dahil nga, kaya nasabi niya, that I may know Him. Kaya sabi niya, kilala ko talaga ang Panginoon dahil kinalimutan ko ang lahat. Kinalimutan niya ang kanyang ambisyon. Kinalimutan niya ang kanyang dating trabaho. Kinalimutan niya ang kanyang husay, ang kanyang galing. Sikat siya, no? At siya ay lumapit sa Panginoon ng walang alam. Maganda ng walang alam. At ang Diyos ang magbibigay sa kanya ng talino. Kaya sa kalagitnaan dito, wala ditong mahusay. Wala ditong bida. At walang pabida-bida. Si Jollibee lang yun. Amen? Pero tayo, hindi tayo ang bida sa kalagitnaan. Hindi ikaw magaling. Kahit ang ganda ng boses mo, kung yan naman ang puso mo naman ay malayo sa Panginoon, walang kwenta yan. Pero ang mahalaga, no, kahit na ang boses natin ay hindi naman ganun kaganda, basta tama ang puso, tanggap ng Panginoon yan. Dahil isa lang ang dapat mapuri, isa lang ang dapat maitaas sa kalagitnaan natin. Wala iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Kilala mo talaga kung sino ang Panginoon. Kaya sabi ko kanina, kung kilala mo na talaga siya, hindi mo iiwan ng Panginoon. Diba? Hindi mo iiwan ng Panginoon. Kilala mo siya. Sino ba talaga siya? Hindi lang siya tagapagligtas. Hindi lang siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Siya po ang ating Panginoon. Ibig sabihin, siyang master mo. Siya ang masusunod sa buhay mo. Amen po? Siya ang masusunod, siya ang priority dapat sa buhay natin. Yung ba sabi, bakit ka nagtatrabaho? Family first. Ang buhay niya, umiikot lang. Wala lang problema doon. Dahil ang unang ministry naman talaga ng isang mag-asawa, yung pamilya. Pero kung yan lang umiikot, for family first, nakalimutan ng put God first. Dahil kung meron man dapat unahin, wala iba kundi ang Panginoon. Amen. That I may forget who you are or who we are. Kasi kung hindi natin uhubarin kung sino tayo dati, iba-iba tayo eh. Merong matatalino. Sino dito yung mga valedictorian? Salutatorian. Summa cum laude. Honor. Honor. Horror. Kayo, horror. Ayun. Honor. Ay, sorry po. Honor. Amen. Top. Sino top? Pon. Sino tapon? Top. Ang husay. Ang husay sa academics. Ang galing. Pag sila nagtanong yung teacher, ang galing mo. Diba? Gets mo agad. Dahil alam mo yan. Eh, dahil matalino ka nga. Eh di praise the Lord kung matalino ka. Amen? Amen! Pero, kung pag-uusapan, no, ang spiritualidad, kung pag-uusapan, gusto mong lubusan makilala ang Panginoon. Yung mga natutunan mo academics, no, sa likod yan. Hindi mo magagamit yan. Kasi kung halimbawa, nabigyan ka ng pagkakataong mag-share. Diba? Share ng gospel. Eh, ang tinuturo mo naman, hindi yung natuturo mo sa academics. Ang tinuturo mo yung salita ng Diyos. Amen po? Magagamit din natin minsan yan, lalo na mga thematics. Diba? Sino magaling sa math? Okay. Division, multiplication. Meron namang math sa Bible eh. Nagagamit natin yan. No? Pero, ang gusto kong sabihin sa inyo, hindi yung galing mo. Hindi yung husay mo. No? Kundi yung husay ng salita ng Diyos. Husay. Kaya nga pag ikaw ay naparangalan sa eskwelahan at sa trabaho, na-promote ka, no? O ikaw ay nakilala bilang isang matapat na empleyado, matapat na estudyante, ang magaling hindi ikaw, ang magaling ang Panginoon. Amen? Amen!
Kasi yung magaling talagang salita ng Diyos, sana tayo dito. Wala nang tatalo po rito. At hindi lang yon. Paano ko makikilala ang Panginoon? How? That I may know Him, Christ. Talagang nang malalim ang salita ng Panginoon. Verse number 12. Yun yun, verse number 12. Not as though I have already attained, even already perfect, but ano yun? But I follow after. If that I may apprehend that which also I apprehend of Christ Jesus. Paano ko makikilala ng lubusan ng Panginoon? By follow Jesus. Amen po? Hindi mo lang siya kilala. Hindi mo lang siya kilala sa isip o naririnig lang o tinuturo lang sa'yo. At kung tunay gusto mong makilala ang Panginoon, sumunod ka. Sumunod ka sa Panginoon. Amen? Dahil lahat ng sumusunod sa Panginoon ay doon niya nadidiskubre at doon niya na-experience kung sino talaga ang Panginoon sa kanyang buhay. Amen. By follow Jesus. No turning back. No turning back. Amen? Amen. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No one before me, still I will follow. Kahit walang sumusunod, kahit ayaw na ng kaibigan ko, ay ayaw na nila, susunod pa rin ako sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya nga sa simbahan, no, hindi dahil nandyan ang kaibigan mo, hindi dahil nandyan ang barkada mo, pumunta ka. Hindi po. Kahit wala sila, kahit mag-isa ka na lang, dyan na susubok kung talagang kilala mo ang Panginoon. Amen. Marami na pong ganyan. Dati, dami grupo sila. Dami grupo. Halos na puno ito, magkakaibigan. Nawala ang isa, wala na rin ang lahat. Ibig sabihin, hindi talaga sa Diyos yun. Hindi niya talaga kilala ang Panginoon. Dahil nakadepende lang siya doon sa tao. Kaya huwag kang didepende sa tao. Hindi tayo nasunod dito, hindi tayo naglilingkod dito para sa tao. Amen? Amen. Tayo naglilingkod dahil sa Panginoon, dahil kilala mo kung sino siya. Kahit hindi ka susunduin, pupunta ka pa rin. Amen? Kahit walang magchat-chat sa'yo, punta ka, simba ka. Pasalamat ka kung sinasabihan at mini-message ka ng mga leader mo, ng pastor mo. Brad, punta na kayo sa church. Saan kayo? Pasalamat ka at sinasabihan ka. Pero kahit sana wala nang mga ganyan, kahit di ka na sabihan pupunta ng church, pero dahil kilala mo ang Panginoon, pupunta ka na lang kusa. Kasi kilala mo siya. Na-appreciate ko kanina, itong mga ito. Naglakad ba kayo kanina? Anong binakay? Praise the Lord. Kahit malayo sila, nakapunta. Yun nga dyan lang eh. Hindi makapunta eh. Yung malayo, nakapunta pero dyan hindi. So anong problema? Hindi yung destination, hindi yung distance. Problema yung puso. Kahit malayo ka, meron nga dito taga-Pasay eh. Ayun, Miss Cathy. Nabiyahe pa ng bus yan. Oo. Pero nandito. Kasi kilala niya ang Panginoon. Eh yung ikaw, malapit ka na nga lang, hindi ka pa makapunta. No? Isang beses ka na nga lang tayo pupunta at magkikita-kita every week. Hindi ka pa makapunta. No? Kasi yung problema, hindi mo kilala ang Panginoon. Kasi kilala mo siya, hindi ka sasabihan, "Opo, Pastor, pupunta ako dyan." No? Hindi ka na parang iilahin pa. Halika rito. Hindi ka na itatalian, kundi pupunta ka na talaga. Kasi ang pupuntahan mo naman doon sa lugar na yon, hindi yung building. Iyo ka dyan, Pastor, walang aircon. Doon ako, may aircon. Diyan na, lamig. Eh, minsan nga, pag may aircon, anaantok ka agad eh. Diba? Nakakaantok pag malamig. Maganda na yung mainit. Ha? Yes, Eh, sa bahay naman natin, wala naman tayong aircon. Kung sanay ka sa aircon, okay yun. Pero kung wala namang aircon, huwag ka na maghanap ng aircon. Di ba? Pero, ang totoo lang, kailangan natin yun. Sa panahon natin ngayon, hindi na siya talaga, parang, ano tawag doon? Yung want lang. Kundi talagang need talaga siya. Dahil talaga namang hindi komportable kapag mainit, di ba? Pero, kung wala man yan, pero hindi tayo nakatingin sa mga bagay na yan. No? Tayo sumusunod sa Panginoon, kaya tayo nag-aakay ng kaluluwa, kaya tayo po ay patuloy na nag-i-invite ng mga bisita sa paanan ng Panginoon, kaya tayo nagbibigay, kaya ka tumutugtog, kaya ka umaawit,
Dahil kilala mo kung sino ang pinupurit, sinasamba mo. Amen? Maraming tao, kilala nila ang Panginoon, pero hindi nakikita sa buhay nila. Kilala lang nila ang Panginoon, masabi lang na sila daw ang tama. No? Pero ang totoo, hindi talaga nila sinasabuhay at hindi talaga sila sumusunod sa Panginoon. At totoong sumusunod sa Panginoon, yung wala lang nakakakita, ikaw na lang mag-isa. Kung susunod ka pa ba sa Panginoon, gagawin mo pa rin ba yung kalooban ng Diyos sa buhay mo? Ba't ikaw na lang ang mag-isa? Diyan na susubok ko. Maganda sana, maganda talagang grupo. Diba? Magkakaibigan, pupunta kayo ng church. Pero pag wala na, paano kung wala na? No. Kaya, ang totoong follower ng Panginoon, no, but I follow after, if I apprehend that which I had apprehended of Christ Jesus. Kaya nasabi ng Apostle Pablo that I may know Him and in the power of resurrection, dahil talaga siya ay sumunod. Siya ay totoong follower ng Panginoon. Kaya nga, ang tunay na follower ng Panginoon, makikita natin yan, ay meron pong, sabagay makita natin, humility. Humility. Kaya ang pinapractice po sa pagsunod ng sa Panginoon ay pagpapakumbaba. Ano po? Kinalimutan niyo yung galing niya. At siya'y nagpakumbaba sa Panginoon. At ngayon, ay siya, kaya niya nasunod ang humility. Kaya, number 2, the follower of Christ. And number 3, verse number 13. Brethren, I count not myself to apprehended, but this one thing I do. Anong ginawa niya? Ano sabi? Forgetting those things which are behind. And what? Reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Kaya, number 3, forgetting those things which are behind. Forgetting those things which are behind. Ang sabi ng Apostol Pablo, kaya nasabi niya, kaya nakilala, kahit talagang gusto mo makilala ng lubusan ng Panginoon, forgetting those things. Kalimutan yung mga tapos na. Dahil yung mga tapos na, hindi mo na yan mababalikan. Yung kaninang umaga na nangyari, hindi mo na mababalikan yun. Tapos na. Kaya nga pag ang tao ay namatay na, hindi na babalik yan kahit kailan. Amen. Wala nang pagkakataon. Kahit mag-iiyak ka, bakit mo ko iniwan? Mag-iiyak ka na. Dapat ngayon pa lang nabuhay siya. Pero pag namatay na yung loved ones natin, na hindi patiyak ang langit, kahit umiyak ka ng dugo, hindi na yan mabubuhay. Wala na. Wala nang chance. Kaya nga, pagka merong namatay na unsaved, nakakalungkot. Pero pag namatay Kristiyano, revival yun. Kasi alam natin sa langit pupunta yun. Kasi kahit anong iyak, kahit anong padasal ng tao dyan, padadasalan namin, Pastor, para pumunta unti-unti siya, pumunta ng langit. Saan sa Bible yun? Wala yun. Dahil pag namatay ang tao, straight from the hell kung unsaved, and straight from to heaven kung ligtas. Amen. Kaya, habang may pagkakataon pa, habang merong tsansa at merong oras pa, reach them while we can, di ba? Kaya nga yung kanina, ginawa natin sa mangga, kahit talagang unorganized pa, hindi pa natin alam kung paano, nangangapa pa tayo, di ba? Saan ba tayo pagpwesto? Pero meron namang bubong kahit konti, pwede na yan, basta may preach ang gospel, basta sila ay makapakinig ng gospel at maligtas. O tingnan, look at what happened. Look at what God did. Kaya yung ginagawa natin, hindi sayang yun. Amen? Amen! Kaya huwag tayong manghihinawa, huwag tayong titigil. Kaya nga, paano makilala mo ang Panginoon? Forget those things which are behind. Amen. Yung tapos na. Yung
yung dating ikaw, diba? Yung dating ikaw na pagkatao mo, kakalimutan mo na yun. Huwag mo lang piliting ibalik pa. Amen po? Naligtas ka na. Tumanggap ka na sa Panginoon. At ngayong Kristiyano ka na. Nabaptize ka na ng simbahang ito. Yung dating ugali mo, huwag mo lang dadalhin ngayon. Amen po? Kung dati kang tamad, dapat ngayon masipag ka na. Amen? Nakakalungkot, dating yung unsaved, tamad. Abay, nung naging Kristiyano, mas lalo naging tamad. Hindi yun ang resulta ng kaligtasan. Ang resulta ng kaligtasan, sabi ng Bible, all things are become new. Amen. New! Kung ang dating buhok mo ay patayo, ngayon ay padapa na yan. Amen? Kung ang dating ang buhok mo ay para kang hindi na makita yung mukha mo, ngayon ay maaliwalas na fresh. Na fresh. Yan po yung mga Kristiyano na binago na ng Panginoon. Amen. Kaya yung ginagawa, yung dati mong style, yung dati mong ugali, wag mo nang dadalhin yan sa pagiging Kristiyano mo. Dahil kailanman, sabi ng Panginoon, at pag yan ay hindi mo pa rin binitawan, hindi mo pa rin kanalimutan, ang mga bagay na yan na mga nangyari dati. At ngayon, dala-dala mo pa rin yan. Kailanman hindi mo makilala ng lubusan at di ka makakasunod ng totoo sa Panginoon. Ganyan ba po ba kayo? Amen. Reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God. Meron ka ng bagong goal sa buhay mo. Amen po? Meron ka ng bagong target. Parang pangit yata yung word ng target. Parang may sinisipat. Meron ka ng bagong naisip. Yun. Meron ka ng kagustuhang iba. Wala iba kundi paglingkuran na ang Panginoon. Kinilig ka na. Kaya dito sa simbahan, sabi ko sa iyo, karamihan naman puro young people. No? Hindi ka napunta rito dahil meron kang tinatarget. Yun siya. Siya yun. Tatargetin kita. Kaya dito, pumunta tayo sa church, hindi para maghanap na mga gwapo at magaganda. Amen? Kaya dito sa church, walang ligawan dito. Amen? Bibitin natin patiwarik. Pagkapaligaw-ligaw ka dyan. No? Kung bata ka pa, hindi pa para sa'yo yan. Yung dati mong ginagawa nung unsaved ka, ngayong Kristiyano ka na, huwag mo nang dadalhin yun. Kalimutan mo na yun. Para kang siya di ba? Yung, kaya ko sinasabi, collect, select, collect, and then select. Eh, parang ginawa mong video game, no? Ikaw, ayaw ko na sa'yo. Lunes, ayaw ko na sa'yo. Martes, ikaw naman. That is polygamy. No? Polygamy. No? Pili ng pili, kapipili, napunta sa... Ha? Kaya, kalimutan na natin yung mga ugaling meron tayo dati. No? Ngayon, dapat tayo ngayon ay mag-focus na sa paglilingkod sa Panginoon at kilalanin mo ng lubusan ang Panginoon mo at gamitin ka niya sa kanyang gawain. I press toward the mark for the prize of the high calling of God. Tayo ay tinawag ng Diyos. Naniniwala ba kayo na tayo tinawag ng Diyos para maglingkod? Amen. Kung totoong tinawag ka ng Diyos para maglingkod, ano yan? Forget who you are or who we are, but maging follower ng Panginoon. Then forget those things which are behind. Masasabi mo, that I may know Christ. Kilala ko na ang Panginoon. Kaya hindi ako magdadalawang isip na sumunod sa tubig ng bautismo dahil kilala ko siya. Alam kong ginawa niya sa akin. Siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Siya'y nahirapan, tinusok, nilatigo, at nakahang ng 3 oras dun sa krus ng Kalbaryo. Tiniis niya yon at habang siya'y nakapako, pwede sana siyang tumakas, pwede sana tayong patayin. Patayin tayo ng Panginoon at palitan ng bagong tao, pero hindi niya yung ginawa dahil mas naging ibabaw sa Panginoon ang sobrang pagmamahal
Mahal tayo ng Panginoon. Kaya habang siya'y nakapako, ang nasa isip niya, isa lang, ang buong pangalan mo. Amen. Buong pangalan mo. Dahil kailangan niyang manatili doon. Pag hindi siya nanatili doon, wala na tayong kaligtasan. Lahat tayo papuntang impyerno. Pero salamat, dahil nagsakripisyo ang Panginoon. Amen? Kaya ang kaligtasan natin nakatungtong lamang sa ginawa ng Panginoon Kristo. That is faith doon sa krus ng Calvary. Pag tinanggap mo at sinampalatayaan mo yun, you claim it, then you receive it. Yes, I believe, Lord, 100% ako'y naniniwala at sumasampalataya sa ginawa mo sa krus ng Calvary. At ikaw lamang ang daan patungo sa langit. You claim it and receive it. Sabi ng Bible, whosoever shall believe it in Him should not perish, but have everlasting life. That is promise ng Panginoon. No? Kaya nga, ngayon dapat, Kristiyano ka na, meron ka ng ginagol sa buhay mo. Ano bang goal mo sa buhay? Last time, pinag-usapan, sulat nyo. Anong goal mo this 2026? Meron na nakabasa, hindi na malilate. Pag-pray kita, hindi na mangyayari yun. Meron, sabi, hindi na absent sa church. Amen? Kaya yung mga pa-absent, no? Ay baka talaga hindi pa natin totoong nakikilala ang Panginoon. Dapat every Sunday, every service, narito ka, present ka. Siya ang goal mo sa buhay mo. Amen. Kasi kilala mo siya. Ha? Meron, sabi, goal ko, commit ko, I surrender my life full-time in the ministry. Ganda no, nabasa ko yun. Uy, bihira. Pagpipray ko tong taong to. Hindi ko sabihin kung sino. Sikreto yun. Meron sinabi. Pero lahat karamihan. Mag-akin ang kaluluwa. More souls to win, ganyan-ganyan. No? Maglingkod sa Panginoon. Meron pa nga about music. Gusto niya maging songbird. Songbird pa. Gusto niya nga gumanda pa ang boses niya para makapag-awit sa Panginoon. Meron naman, magiging faithful na ako sa tithes. Itong tithes ko, magiging faithful ako sa Panginoon to. Meron naman, gusto ko maging Sunday school teacher. May ganda nun. Ha? Meron nagsabi nun. Nabasa ko. Hindi lang basta sulat yun. Huwag na natin tawa-tawa. Hindi naman totoo yan. Kung ikaw, sinabi mo hindi totoo, ikaw ba totoo? Sila totoo yun. Sinulat nila yun eh. Kaya yung mga nabasa ko na yun, ang susi dyan, panalangin. Panalangin. And then, to know Him, to know Christ. That I may know Him, that I may know Christ. Kanina umaga, about prayer. Pero ngayon, about knowing Christ. Kilala mo talaga ang Panginoon, hindi lang sa isip, kundi sa puso. Hindi ka magkukwit. Kayo po mga bisita, no? Hindi lang ito yung una't huli niyong pag-atid. Kundi ito ang simula. Dahil sa totoo lang pa, wala pa tayo nagagawa para sa Panginoon. Meron dyan, kakasimula pa lang, ayaw na. Ni wala pa nga napapatunayan sa Panginoon, ni wala ka pa nga nagagawang paglilingkod sa Panginoon, ayaw mo lang. Kaya alam niyo, sabi ng isang tao na ako, pagod na ako, nakwento ko na yun ba? Isang pastor, sabi niya, pastor, pagod na ako. Nakakapagod na. Gusto ko na magpahinga. After a month, namatay. Sabi lang pala yun, pagod ka na pala. Uwi na. No, alam nyo, pwede tayo mapagod, pero huwag hihinto. Huwag titigil. At huwag mong sasabihin, pagod na ako. Gusto ko nang mauna. Gusto ko na magpahinga. Huwag mong sasabihin nyo, baka mamaya, kunin ka nga. Hindi sayang ang buhay, wala kang nagawa sa Panginoon. Kaya habang ikaw may lakas, habang ikaw ay binata pa, at habang ikaw ay dalaga pa, no, meron kang oras, marami kang oras. Mga kabataan, maraming oras yan. Kaya huwag mong sasabihin walang oras. Basta daw makapuntahan, walang oras eh. Saka na lang po. Talagang nakakalungkot yung ganun tao. Walang oras. Ibig sabihin lang, hindi mo lang talaga priority ang Panginoon. No? Kaya, ngayong oras na ito, let's talk to God right now. Usapin natin ang Panginoon.
And then, maging totoo tayo sa Kanya. Habang lahat ay nakayuko, nakapigit, tayo ba tayo lahat? Tayo ba tayo lahat? That I may know Christ. Kilala mo ba talaga ang Panginoon sa iyong buhay? Baka yung tatlong bagay na yan, hindi mo pa nagagawa. Pag nagawa mo yan, ay talaga masasabi natin kilala mo na talaga ang Panginoon. Baka may kulang pa, manalangin ka. If God spoke to your heart, lapit ka rito sa unahan, kausapin mo ang Panginoon. At ngayong oras na to, Lord, ako po, gusto ko pong matiyak ang langit. Gusto ko pong makilala kayo bilang sarili Diyos at tagapagligtas. Kung meron po sa kalagitnaan na hindi patiyak ang langit, kung sakaling dumating ang kamatayan, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Kaibigan, merong impyerno na kapahamakan na pupuntahan ng tao. Ngayong oras na to, kung sino pang hindi tiyak ang langit, pero magtaas ang kamay at tutulungan kita sa pangipanalangin. Maging totoo ka. Hindi mo ba talaga lubusang kilala ang Panginoon? Wala ka pang personal na relasyon sa Kanya. Maging honest ka. Pastor, ako tulungan mo. Ayokong pumunta ng impyerno. Gusto ko sa langit. Papaano ba? Tutulungan kita. Taas mo ang kamay mo para matulungan mo. Maging honest ka. Sige po, sino po? Ang magtataas ang kamay. Meron ba dyan sa kalagitnaan? Taas yung kamay na gustong matiyak ang langit. Gusto niya maligtas. Huwag mong palagpasin ang mga oras na ito. Kailangan mong sampalatayanan ng Panginoon bilang sariling Diyos at tagapagligtas. Dahil pag ito binaliwala mo at namatay ang taong ito na hindi tiyak ang langit, kapatid, merong impyerno. Kaibigan, merong impyerno. Totoo yun. Kaya ngayon, siguraduhin mo ngayong oras na to, sino po sa kalagitnaan, taas ang kamay na hindi pa tiyak ang langit. Isa, merong isa, salamat. Sino pa po? At ililit kita sa isang panalangin. Sige po, ayun, may dalawa. Sino pa po? Thank you very much. Sabayin niyo ako sa panalangin ito. Sabihin niyo ng buong puso, marami nahihiya ang iba. Pero walang nakakahiya rito. Maging honest ka lang sa Panginoon. Sabayin niyo ako sa panalangin ito. Sa mga nagtaas ng kamay, o kung di ka man nakapagtaas, nahiya ka, sabihin mo to ng buong puso. Sampalataya natin, tanggapin natin ang Panginoon bilang sariling Diyos at tagapagligtas. Tayo'y manalangin. Panginoong Jesus, ulitin niyo ito, sumabay kayo sa panalangin. Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako isang makasalanan. Patawarin niyo po ako sa lahat na nagawa kong kasalanan. Panginoong Jesus, ako po'y sumasampalataya na ika'y namatay sa krus, inilibing, at sa ikatlong araw, nabuhay muli. Salamat po sa iyong dugo na nabuo sa krus para linisin at bayaran ang aking mga kasalanan. Ngayong oras pong ito, tinatanggap na po kita ng buong puso bilang aking Diyos at sariling tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. Thank you and be seated please. Salamat po sa mga sumabay. Narinig ng Diyos, alam ng Diyos ang nasa puso at isipan ng tao. Kaya yan ang napakagandang nangyari sa mga tumanggap ngayon, sumampalataya sa Panginoon. Ikaw ngayon ay kilala mo na ang Panginoon sa iyong buhay. Anong ginawa niya sa krus ng Kalbaryo? Siya'y namatay, nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay muli. Sino yun? Ang Panginoong Jesucristo. Kaya nasabi ni Apostol Pablo, that I may know Christ, that I may know Him, kasi bakit? Alam niya ligtas siya. Alam niya yung ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Kaya that is the best gift na matanggap mo ngayong taon na to. Ikaw ngayon ay 100% sa langit pupunta. At meron ka ng buhay na walang hanggan. Pag tayo namatay, saan na tayo pupunta? Tayo langit na. Tayo yung mga anak na ng Diyos. No? Kung nasaan ang tatay, nasaan ba ang tatay? Nasa langit.
nandun din ang anak. Di ba? So, anak ka na ng Diyos. Anak ka na ng Diyos. Saan na pupunta, Joshua? Salamat. Sino sabi niyan? Panginoon. Huwag niyong kakalimutan yung katotohanan na yun. Okay? So, tayo po ay dako sa ating offering. Sa mga bisita, hindi namin kayo in-invite para magbigay. Ito lamang po ay para sa mga member ng simbahan. Pero kung gusto niyo pong maging kabahagi ng gawain po dito sa Binakayan, you are very much welcome. Meron tayong envelope dyan. Pingi ako. May papel po. Masulat dyan. Sulat nyo yung pangalan nyo. Tapos yung ating offering sa Panginoon. Ito po ay nagagamit natin para po sa ating pong mga expenses dito sa church. At para marami pa tayong maabot na kaluluwa. Marami pa tayong maakay na kaluluwa sa Panginoon. Kung ngayon meron tayong outreach dito, loobin ng Diyos sa susunod na panahon, pag meron na tayong isa pang vehicle, yan ang struggle natin, isa pang sasakyan, lalabas tayo, papunta tayo doon. So, lugar dito. Ano ba lugar dito? Tabon o Gahak o saan man yan. No? Kakaroon din tayo ng outreaches doon. Pero dahil limited lang yung ating tayo, iisa lang, limit lang eh. No? Dito lang muna tayo nagpo-focus. So kaya ang mangyayari yun, pag tayo nagsusuporta sa gawain, magpapatuloy ang simbahang ito, mas maraming maliligtas. Kaya ang mga binibigay natin, hindi sayang yan. Ang binibigay na sakripisyo nyo sa Panginoon, hindi sayang. Kung ikukumpara sa buhay na mababago. Alright? Let's pray for the offering. Amen. Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakila naming Diyos sa maraming nasa langit, salamat po sa iyo pong mga salita na pong napakinggan, na nagpaalala sa amin, Panginoon, na upang mas makilala ka pa namin ay dapat ay kalimutan na ang aming mga lumang pagkatao. Nawa po, Panginoon, tulungan mo po kami na mas lumago pa sa pagkakilala sa iyo, makilala ka namin ng lubos. At sa oras na ito, Panginoon, salamat sa aming pagbibigayan. Nawa po, Panginoon, ay patuloy mo pong i-bless ang bawat isa sa amin. I-bless mo po, Panginoon, ang bawat kamay na magkakaloob. Nawa po, Panginoon, patuloy mo pong pakagamitin ang mga kaloob na malilikom para po, Panginoon, sa paglago ng iyong gawain. Mas marami pa po, Panginoon, na kaluluwa ang maligtas at makasama namin sa paglilingkod para luwalhatiin ang iyong pangalan. Salamat po ng marami sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. God bless you. Sige. Salamat po sa bawat isa at nakakatuwa, no? Karamihan sa mga attendee natin ay mga young people. No? Ako excited pag talagang young people ang mga nandito. At karamihan talaga ay karamihan sa mga naglilingkod, mga young people. Ilan lang kami mga adult. No? Pero loobin ng Diyos, madagdagan tayo mga adult. No? Pero that is good investment o good crowd ang mga kabataan. Kasi kung itong mga kabataan na to, mapapabayaan at wala magtuturo. Sino magtuturo dyan? Wala ba magtuturo dyan kundi tayo po, ang mga Kristiyano. Kaya salamat po mga yapi po. No? Nadalangin natin ay hindi ito ang unat huli ng ating pong pagdalo.
dito sa church. Amen? We'll see you on this coming Wednesday. Ating Wednesday service, huwag niyong kakalimutan. Yung iba, galing school, galing trabaho, dumadiretso rito. Nakagawa nila. Kung maagang uwi mo, kung kaya mo makapaalam ng maaga, punta ka na sa church. Kung available po kayo, kayo ba lahat nag-i-school? Merong hindi, merong oo. Kung sa school, kung maaga naman ang uwi, punta na dito, no? 1 and 15 minutes lang naman po yun. Maganda po. Then next Sunday, yung ating pong service, huwag natin kalilimutan. Okay? So, second Sunday ba tayo ngayon? Second Sunday, no? So, may dalawang Sunday pa. Bago matapos itong January. Okay? So, yung sa ating anniversary, sa mga uniform o yung mga dress sa ladies, nag-uusap na kayo. I-finalize nyo na po ngayon yan para sa end of this month ay makasabay-sabay po ang order. Ganoon din sa ating mga men. Okay? So, pag-ipunan nyo po yun. The end of this month, January 31. 31, no? Yun yung deadline. Kapag laan po kayo ng pambayad doon sa uniform natin. Mura lang eh. 200 plus. Sa lalaki ay 300 plus. Meron ka ng dress at meron ka ng long sleeve. No? I-repair na lang yun sa mga hindi kasya. Hindi kalilimutan yun. Okay? Sana po ay pag-pray natin. Maging pagpapala po ang ating anniversary. No? Ako excited eh. Sa mga kaluluwang maliligtas na madadala natin. No? So, magdala lang tayo lagi ng mga bisita every Sunday. Then, yun. God bless po sa bawat isa. Tayo po tayo lahat at tayo po ay mananalangin sa pagwawakas. Ang karamihan ay mga estudyante, papasok na sa school, iba may pasok sa trabaho. Salamat po. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, marami pong salamat sa hapong ito. Salamat kanina sa morning service. Salamat sa mga blessings na aming mong natanggap. Sa inyo pong mga salita na naipangaral. Sa pagkain aming mga tinanggap kanina. Salamat po sa mga nagkaloob. At ngayong hapon ay salamat muli sa patuloy na mga paalala.